Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela! Mula sa City Information Office, ako si Christine Limang maghahatid sa inyo ng Happy Isabelang balita para sa araw na ito. Isang Isabelenyo mula sa Barangay Begang, nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Happy Isabela Suave Green Tankers, nag-uwi ng isang gold, 12 silvers at 7 bronzes sa 2024 Council of the Philippine Aquatics Mindanao Swimming Invitational. Ika-44 na pagtatapos ng mga mag-aaral ng daycare center sa lungsod, ipinagdiwang. Suporta sa mga kabataang Isabelenyo na interesado sa pencak silat, mas paiigtingin. Lungsod ng Isabela naghahanda na kontra sa banta ng African Swine Flu. Libreng tulin na handog ng City Health Office, muling aarangkada ngayong simula na ng bakasyon. Isang Isabelenyo mula sa Barangay Begang nagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Yan ang Happy Isabelang balitang hatid ni Christopher Digol. Si Joey De Los Reyes ay isang Isabelenyo mula sa Barangay Begang ay nagdala ng karangalan para sa Pilipinas matapos makamit ang bronze medal sa kategoryang Masters 35-39 ITT sa Road Cycling ACC Asian Championships 2024 sa Almaty, Kazakhstan. Ang Asian Cycling Championships ay isang prestiyosong taunang paligsahan sa pagmamaneho ng bisikleta sa daan at track cycling na nagsimula noong 1963 na eksklusibo para sa mga siklista mula sa Asya na pinili ng kanilang pambansang ahensya sa pamamahala. Sa pamamagitan ng kanyang matagumpay na laban, ipinakita ni Joey De Los Reyes ang giting at determinasyon ng mga Pilipinong siklista. Hindi lang ito tagumpay para sa kanya, kundi pati na rin sa buong bansa. Ang kanyang pagtatanghal sa podium ay nagpapatunay na ang sipag at dedikasyon ay patuloy na nagbubunga ng tagumpay at karangalan para sa ating bayan. Christopher Digon, Balitang Happy Isabela. Happy Isabela Suave Green Tankers, nag-uwi ng isang gold, 12 silvers at 7 bronzes sa 2024 Council of the Philippines Aquatic Mindanao Swimming Invitational. Ang mga detalye alamin natin mula kay Shane Swaling. Inuwi ng Happy Isabela Suave Green Tankers ang 1 gold, 12 silvers at 7 bronzes matapos ang kanilang matagumpay na paglahok sa 2024 Council of Philippine Aquatics o COPA Mindanao Swimming Invitational na idinaos mula ika-8 hanggang ika-9 ng Hunyo sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex, Zamboanga City. Sa pangunguna ni SDO Isabela City Sports Coordinator at tagapamahala ng koponan na si Dr. Arnel Hajan, kasama ang consultant na si Haji Sali Hasan at ang mga coach na si Merson Ambali at Maria Flor de Liza Quiamco, nagpakita ng kahusayan ang kanilang koponan sa sumusunod na kategorya. Nakakuha ako ng gold. Ayun, masaya ako doon. Nakakuha na ako ng gold. Siya yung nag-support sa amin ng mga pagbili ng pagkain, ulam. Thank you sa suporta ni Mayor Dada. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng husay at dedikasyon ng mga atletang Isabelenyo na nagsusulong ng karangalan para sa lungsod ng Isabela. Shane Suwaling, Balitang Happy Isabela. Ika-44 na pagtatapos ng mga mag-aaral ng daycare center sa lungsod, ipinagdiwang. Yan ang Happy Isabelang balitang hatid ni Christine Manuel. Bakas ang ngiti mula sa mga chikiting ng iba't ibang daycare center sa lungsod ng Isabela dahil sa pagdiriwang ng ika-44 na pagtatapos ng mga mag-aaral. Nahati sa 4 na clusters ang mga daycare centers kung saan ginanap ang pagtatapos sa magkasunod na araw sa Sentrong Pangkultura at Pansibiko ng lungsod ng Isabela, Barangay Binuangan. Pinangunahan at dinaluhan ito ni Punong Lungsod City Jalad Robin Hataman kasama ang City Social Welfare and Development Office sa pamumuno ni CSWDO Noraina Asmara sa ilalim ng temang isulong, tamang edukasyon at pag-aaruga sa lahat ng bata.
unang nagdaos ng seremonya ang Island Cluster nitong ika-6 ng Hunyo kung saan 242 ng mga bata ang nagsipagtapos mula sa mga barangay ng Carbon, Iki, Tampalan, Santa Barbara, Balatanay, Lampinigan, Panigayan, Lukbuton at Marang-Marang. Sa parehong araw naman, mula sa West Cluster, merong 522 mag-aaral ang nagsipagtapos mula sa mga daycare centers ng Riverside, Tabuk, San Rafael, Sumagdang, Doña Ramona, Aguada, Mensi, Kabunbata, Malige, Lumbang, Kapayawan, Pumalarang at Makiri. Sa North Clusters, merong 242 mag-aaral mula sa mga daycare centers ng Binuangan, Usay, Begang, Tabyawan, Calvario, Masola, Panunsulan, Kapatagan Grande, Small Kapatagan, Maligi, Lumbang at Baluno ang nagtapos nitong ika-7 ng Hunyo. Sa parehong araw rin, nagtapos ang mga bata mula sa East Cluster na kinabibilangan ng mga daycare centers ng Eastside, Sunrise, Santa Cruz, Lanote, Campurna Zone 1, Campurna Zone 2, Campurna Zone 3, Port Area, La Piedad, Timpul, Marketside at Isabela Proper na mayroong 412 mag-aaral. Mula noong maupo si Punong Lungsod Turabing Hataman noong 2019, tumanggap ang mga daycare centers ng suporta mula sa pamahalang lungsod upang palakasin ang kanilang pamamahala bilang pamumuhunan sa kinabukasan ng lungsod ng Isabela. Hindi ho maganda sa mga anak natin ang palaging merong hawak na cellphone or iPad. Okay, hindi lang dati akala natin masama lang siya dahil sa radiation. Pero ngayon, talagang meron na hong pag-aaral na hindi siya maganda sa psychology, sa development ng brain ng mga bata. Books, no? Or uno ng color crayons, no? And paper. Less lang tuod in time ha gadget. Kasi so, wairama ka, labi, kapag ipat. Since katutan yung maas nila. I know we're all very busy, but let us give priority to taking care of our children. And we'd like to thank also our child development workers in our barangay for being our partners. Thank you, congratulations, and see you again next year, inshallah. Wassalamualaikum. Christine Manuel, Balitang Hap, Isabela. Suporta sa mga kabataang Isabelenyo na interesado sa PenCAC Silat, mas paiigtingin. Ang mga detalye alamin natin mula kay Rayhana Albani. Naganap ang isang mahalagang pagpupulong sa pagitan ni Princess Jaisal Kiram Hassan, ang Pangulo ng Philippine PenCAC Silat Sports Association Incorporation, at ni Mayor City Janet Tarabin Hataman nitong ika-4 ng Hunyo, upang italakayin ang tagumpay ng mga atleta sa kamakailang Zamboanga Peninsula Regional Athletics Association meet, particular sa ilang kategorya ng PenCAC Silat. Ang pagpupulong ay nagtuon din sa mga potensyal na programa upang masiguro at mapaigting ang paghahatid ng tulong sa mga kabataang interesado sa nasabing larangan. Kasama sa pagpupulong ang mga kinatawan mula sa SDO Isabela City tulad ni ASDS Dr. Maria Naarni Villanueva, Division Sports Officer na si Dr. Arnel Hajan, CID Chief na si Henry Dura, punong-guro ng BNHS na si Laina Basri, MAPE Supervisor na si Faye Carla de Barani, mga atleta, mga coach, mga opisyal na technical at ng tournament director na si Eddie Baltarica. Naroon din sina Lido Lavinia Harifone at Lidalco Chief Jaime Juanito Rivera. Isang demonstrasyon ng larong PenCAC Silat ay ipinakita rin ng ilang mga atleta na lubos na nagpasigla sa mga naroroon. Sa pamamagitan ng tulad ng mga aktibidad at pagsasama ng mga lider at kinatawan ng komunidad, patuloy na pinatatag at pinapalawak ang interes at suporta sa mga atletang nagpapakita ng galing at determinasyon sa kanilang larangan. Matagal ko nang gustong i-prioritize ang PenCAC Silat. At yung PenCAC Silat, parang yun nga, minsan makikita mo bakit yung mga taga-ibang bansa, parang iba, mostly yung hindi naman Southeast Asian, talagang you're into it, they're very proud of it. So bakit sa atin hindi siya masyadong napapahalaga?
resulta sa Zebra. Kaya proud na proud ako. Sumulat agad. Thank you so much. And alam ko hindi ito ang huli. Rayhana Anbani para sa Balitang Happy Isabela. Lungsod ng Isabela, naghahanda na kontra sa banta ng African Swine Fever. Nakipagpulong ang veterinaryo ng lungsod na si Dr. Erwin Roy Halao nitong ika-7 ng Hunyo sa mga pangunahing opisyal ng lungsod ng Isabela upang talakayin ang mga hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng mga baboy at produktong baboy dahil sa banta ng African Swine Fever. Ang nasabing pulong ay nakatuon sa pagbabawal ng mga buhay na baboy, karneng baboy at mga kaugnay na produkto kasunod ng mga kaso ng ASF sa lungsod ng Lamitan, pati na rin ang pagbalangkas ng mga tungkulin ng iba't ibang tanggapan ng lungsod sa ASF Task Force. Upang ipatupad ito, magtatayo ng mga checkpoint ang PNP-ICPS sa mga hangganan upang subaybayan at kontrolin ang paggalaw ng mga produktong ito at maiwasan ang pagkalat ng ASF. Hinihikayat ng pamahalaang lungsod ang mga residente na sumunod sa mga hakbang na ito upang protektahan ang lokal na industriya ng baboy at pampublikong kalusugan. Kasama sa dumalo ay sina Police Captain Ben Nazar Abbas, ang tagapangulo ng tanggapan ng pangkalahatang serbisyo, Eugene Strong at mga kinatawan mula sa tanggapan ng pagsasaka. Libreng tulin na handog ng City Health Office, muling aarangkada ngayong simula na ng bakasyon. Yan ang Happy Isabelang balitang hatid sa atin ni Kit Galos. Sa pagtatapos ng mga klase at simula ng bakasyon, ang City Health Office ng lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng kanilang Telehealth and Mobile Health Unit at Rural Health Unit 1 East ay nagsimula ng maglakbay patungong isla ng Malamawi upang magbigay ng libreng operasyong pagtutuli sa Barangay Diki na idinaos sa MS Bernardo Elementary School nitong ika-6 ng Hunyo. Kabuuang 19 na batang lalaki ang sumailalim sa proseso. Lahat sila ay binigyan din ng libreng gamot upang maiwasan ang impeksyon at mabawasan ang sakit matapos ang operasyon. Pinahunahan ni na Dr. Rufaida Aunal at Dr. Sulaiman Taasin ang nasabing misyon ng libreng tuli. Naging matagumpay ang aktibidad na ito dahil sa kinatawan ng MS Bernardo Elementary School sa pagpapahiram nila ng kanilang mga silid-aralan para sa programa. Nagbahagi rin ng tulong ang mga barangay health workers ng Diki Health Station. Ang pagbibigay ng libreng tuli ay hindi lamang nililingkod sa pangangailangan ng kalusugan ng komunidad, kundi nagbibigay din ng oportunidad para sa mga kabataan lalaki na magkaroon ng mas malusog na kinabukasan. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. At yan ang nakalap na Happy Isabelang balita hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Muli, ako si Christine Lim at ito ang Balitang Kahanga-hanga, Balitang Tatak Happy Isabela, Balitang Happy Isabela.